Jonathan Morales, mga kababayan, ay nagsalita na po. Kanya na pong isiniwalat ang tunay daw na pangalan ng confidential informant. Oy, Morales ha? Todo mo na ba yan, Morales? Totoo na ba yung sinasabi mo? O sige, bago tayo pumunta dyan, mga kababayan, ay syempre, pasayawin muna natin si Harry Roque. Dahil itong si Morales, hindi makakapagsinungaling. Diba? Oh. Roque. Ang mga bakla gusto ng ibong lumilipad. Ang saya po nila. Ang mga bakla gusto ng ibong lumilipad. Ang saya po nila. Huwag ka nang malungkot. Ayun, mga kababayan, balikan natin itong si Jonathan Morales na nagyayabang po at tuwang-tuwa naman ang mga tao sa kanya. Hindi nga po nila ata alam kung sino ang binabanggit na pangalan nitong si Morales. Mga kababayan, ito po ang video na kung saan ay pangyayari po doon habang nagsasalita itong si Jonathan Morales. Huling-huli ang pagsisinungaling ni Morales. Ito po, panoorin nyo. Ano po ang sinasabi dito? Sasabihin na raw ni Morales kung sino ang confidential informant. Kaya yung mga tao doon, syempre nandyan din si JDB. Nandyan si JDB, kuha niya yung video na to. Syempre nakatakip ang mukha niyan. Lagi naman kaming ganyan eh. Sumasama kami sa mga rally ng kalaban. So kinuha ko to kay JDB, mga kababayan. Ang sinabi po ni Morales ay babanggitin niya na nga ang pangalan ng confidential informant na nakausap niya para ituro si Pangulong Bongbong Marcos, si Maricel Soriano na nag-coco-coke. Okay? So kanina lang po, Ma'am Lorelai, kanina lang tong hapon. Ilabas na yan! 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 Dahil kailangan malaman ng sambayanang Pilipino ang confidential informant ay si Ilabas na yan! Ilabas na yan! Ilabas na yan! Ilabas na yan! Pero yun na, nagtaanuhan pa yung mga tao. Oh. Ilabas na yan, ilabas na yan. Talagang mga excited. Akala mo naman, mga kababayan, alam nila yung sinasabi ni Morales. Okay. tawagin na naman po natin siya Bravo Delta. Okay. Oy, tinago pa sa pangalang Bravo Delta. Okay, BD. BD daw po ang pangalan, mga kababayan. Si Badong? Hindi si Badong. Pakinggan nyo. May link! Tawagin na naman po natin siya Bravo Delta. Yan po ang pangalan ng confidential informant. Ilabas na yan! Bravo Delta o BB for short. Sino Chef Mike? BD si Boss Dada? Hayop na yan. Ay si Bong Praxel. Oy,
pinangalanan na si Bong Dasa daw. Tapos ngayon, mga kababayan, pakinggan nyo yung comment ng mga nakikinig, yung mga uso doon, yung mga usisero. Si Bong Dasa daw. Pero hindi nila kilala si Bong Dasa. Pero tingnan nyo yung reaction. Sabi niya, sabi ko na nga ba si Bong Dasa? Tapos maririnig nyo rin dyan, sabi, sino si Bong Dasa? Bong Dasa! Bibi Bong Dasa! Ngayon, mababa ka na! Ikaw ay Buhay pa si Bong Dasa. Tingnan nyo mga kababayan, sabi nila buhay pa daw si Bong Dasa. Mga gago! Paanong nabuhay? Pero meron akong pandibang dyan Antayin nyo lang bago matapos. Kapatid niya pa yun, hindi kasama niya sa bilang kapalit! Palit ulo! Hindi ito yung Dasa na kampi kay Roque. Si Bong Dasa, ang best friend ni PBBM. Mga kababayan, na dating karelasyon nitong si Gloria, tama ba? Gloria Diaz. Ang anak nila si Isabel Dasa. Okay? Best friend ni PBBM, patay na po ito. Mga kababayan, tandaan po natin yung mga meron dyan, yung mga nanonood, hindi naman nila kilala si Bong Dasa. Sabi nung isa, sabi ko na nga ba si Bong Dasa eh? Sino si Bong Dasa? Buhay pa ba? O, hindi nila alam na patay na si Bong Dasa. Ikaw ang ibinalin! Yan po ay nandun! Wait lang, meron ako regalo sa inyo. Easy lang kayo, alam naman natin na patay na eh. Pero mayroon akong regalo sa inyo. Mamaya may regalo ko. Sa record ng PIDEA. Nandun po sa record ng PIDEA at ito ay inamin. Yoy nyo, nasa record daw ng PIDEA. Wala ngang lumalabas galing sa PIDEA eh. Diba? Pero meron talaga akong ilalabas mamaya na regalo. At nireduce yan sa short segment. Nakuha po ng PIDEA itong si Bong Dasa. Okay? At itinuro yung kanyang mga kasama. Kaya po ito nalaman namin. Si Gino Santiago. Eto na mga kababayan. Eto na Sariling video po ni Morales ang magpapataob sa kanya. Okay? Bigyan niyo ako ng time at palalakihin ko to. Hindi na ako magsasalita at bahala na ang video na magsalita habang pinapanood niyo po ito. Okay? Panoorin niyo. Kayo nang bahala Kayo nang bahala. Ito Morales, makinig ka. Yes, Mr. Chairman. Ulitin ko for the last time. Yes, Your Honor. Hindi mo talaga maalala yung confidential informant mo? Your Honor, pareho po tayong pulis. At napaka-importante po sa atin yung mga information galing po sa mga informer. Itong mga informer po, kapag lumalapit sa atin, ito yung karamihan po ng mga pinagmumulan natin ng trabaho. At kapag ito... Ulitin ko yung question, dagdagan ko yung question. Hindi kaya ayaw mo lang sabihin yung identity dahil nga meron tayong code of conduct between handlers and the confidential informants na kahit ano mangyari, walang laglagan dahil buhay ko ang nakataya. Hindi mo ba yan, hindi ba yan ang nasa isip mo? Gano'n na nga po, Your I'm Honor. not feeding, I'm not feeding, pero ako bilang operative, hindi ko talaga ilalaglag, pero ikaw, ewan ko, bakit,
So, confirm mo na ayaw mong sabihin. Alam mo. Ganun na nga po, Your Honor. Oh, so, Mr. Chair, ganun kasi pala. makanganib, hindi po kakayanin ng konsensya ko, Your Honor. Kapag kami nangyaring masama doon sa confidential informant. So, ganito. Ayun! Mga kababayan! Oh, binigyan ko na kayo ng isang highlight, ha? Binigyan ko na kayo ng isang highlight na nagsabi niya, hindi po kakayanin ng konsensya ko na may mangyaring masama doon sa aking informer. Paano, mga kababayan? Paano may mangyayaring masama doon sa tao? Napatay na. Di ba? Sabi niya, hindi po kaya ng konsensya ko, Mr. Chair, na may mangyaring masama doon sa aking informant. So meaning, mga kababayan, yung informant ni Morales buhay pa. Tapos ngayon sasabihin niya na si Bong Dasa. Eh si Bong Dasa patay na. Kung i-reverse natin, paano mo sasabihin na mapapahamak yung iyong informant kung ito ay matagal ng patay? Tama? Ano yan mga kababayan, Ghostbuster? Diba? Oh, eto pa. Karagdagan pa niyan, mga ka-JP. Hindi po dyan nagtatapos. Siyempre, dediretso natin. Doon pa lang may punto na tayo. Na sinungaling, etong hinayupak na buwaka ng inang kalbo na to. Diba? Oh. Ito ngayon, at stake yung credibility mo, kredibilidad mo. Dahil you are not testifying before this committee. Bakit Sige, hindi bibigay mo ko sa'yo. pasabihin yung pangalan ng informant na yan? Otherwise, dudurugin at dudurugin ka talaga sa tao na masisira yung kredibilidad mo dahil nga hindi mo masabi ang informant mo. Parang out of thin air, lumabas. Eto pa mga kababayan, palalakihin ko ulit. Ibibigay ko ulit sa inyo yung pagkakataon na kayo ulit ang magsabi. Kanina, yung patay, yung kanyang informant ay ayaw niya raw mapahamak. 'Di ba? So iba na namang kwento ito. Oh. Yan, dahil wala kang informant na matuturo. Your Honor, Mr. Chair, if I may first. Yes, go ahead, Senator Jinggoy. Maliwanag na maliwanag po, Mr. Chair, na itong ating resource person ay nagsisinungaling. Okay. Bakit? Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya, ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po, nung tinanong nyo siya, meron daw, pero baka masabit. Tama po ba ako? So, ibig sabihin, Oh, mga kababayan, sabi ni Morales, unang hearing, meron siyang informant. Pero, sabi niyang ganon, ayaw niyang masabit. Paanong sasabit yung patay na? Ano yun, mga kababayan? Literal ba nasabit yung sinasabi mo? Ha? Paanong sasabit yung patay na? Oh, isa pa. Meron pa tayong puntos dyan. Jinggoy, tira. meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit nung nakaraang hearing, sinabi niya sa atin lahat na hindi niya kilala. Eh, di talaga napakasinungaling nitong taong ito. Your Honor, Mr. Chairman. Oh, eto, sasagot pa siya. Sabi niya kasi hindi niya kilala. Oh, ngayon mga kababayan, umihirit pa. Magkaiba daw yung hindi kilala doon sa nakalimutan o hindi maalala. Wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. Oy! Hindi po mataiba po yung hindi kilala Aha. kaysa doon po, doon sa hindi matandaan. Aha. Your Honor, ito po, Oh, mga kababayan, lumulusot ka pang buwaka ng inakang kalbo ka ha. Oh, magkaiba daw yung hindi ka kilala sa hindi matandaan. Ngayon mga kababayan, sabi mo noon, ayaw mo mapahamak, hindi mo kilala, o sabi mo hindi mo matandaan. Sige, kahit anong palusot. Paano yung sinabi mo na
ayaw mo mapahamak. Sabi niya kasi kay Bato, alam mo, Your Honor, yung mga informant natin, sila ang nagbibigay ng trabaho sa atin. 'Di ba? Hindi ko kaya ng konsensya ko na sila ay mapahamak. Anak ka ng tinapa, nasa 6 feet below the ground na yun. Matagal na. At ang palabas nitong si Morales sa unang video natin habang siya ay nasa Liwasang Bonifacio, ang sinasabi niya, para hindi daw mahuli sila Bongbong Marcos, ay pinapatay daw si Dasa. Grabe mga kababayan, dapat mga kapulisan ha, hindi na biro ito. Ito mga ginagawa nilang ito ay dapat nang lagyan ng karampatang kaso. Diba? Wala na po sa katotohanan. Maliwanag na paliwanag. Kunin nyo yung video na ito, ipapasa ko sa inyo, i-share nyo lahat. Ibang klase, the ghost whisperer, mga kababayan. Nakakausap niya yung multo, tapos yung multo nag-aalala siya, baka mapahamak. Baka ginawin yung multo, no, Morales? Baka kasi yung multo, mga kababayan, baka mabaril. Baka yung multo mahuli, mailagay sa garapon. Hindi, pero totoo ha, sa experience ko bilang isang manggagamot dati, nagkukulong ako ng pero siguro naman si Morales hindi naman kagaya ko. 'Di ba? Oh. Opo, namatay po sa sakit. Tama po, Joe TV. Namatay po sa sakit. Iba po yung pinalalabas nila eh. 'Di ba? Grabe. Ang tindi, mga kababayan. Huling-huli natin. Ulitin ko lang sa mga bagong dating. 'Di ba? Yung palusot ni Morales ay hindi po lulusot sa korte. Dahil sarili niya ang sumisira. Sabi niya, hindi niya kayang mapahamak. Pero patay na pala. Huwag niyang sabihin papalusot niya. Hindi ko po kasi alam, Your Honor, na patay na. Malamang, pagdating na pagkakataon yun ang sasabihin niya, hindi ko kasi alam na patay na. 'Di ba? Oh. So, certified sinungaling talaga. 'Di ba? Banat boy, pag kukunin mo sa akin to, PM mo ako mamaya. Baka makalimutan ko eh. Okay? Oh, mga kababayan.